Kung nakarampo, doon po ako nakapwesto. Uy! Uy! Fish on! Fish on mga kakasang. Fish on! Fish on po. Yes, pag sinabit po kasi sa bato yan. Barakuda! Dumawi mga kakasang. Laki! Malaki itok to. Laki po. Laki na bata po. Kaya yun. Kaya yun. Ano sasabit sa bato? Uy! Lalaki itok nga. Walang kung anong isda to. Parang ahas yung ibin niya. Wow. Yan, tapos may huli din po tayo dito bit-bit. Yan yung muna nating panawin. Yes sir. Ito po tayo ngayon. Ayun po mga kasang, bali mag-uumaga na. Yan, try naman po natin mag-casting. Kasi ngayong mga mga oras, yung ganyang mga nagbubukan liway, sumisikat po yung araw. Yan, dyan po yung mga talakitok. Baka po nakaabang lang sila dyan. Yun din po yung target natin. Gamit po natin to. Ilang grams ba to? 30 grams na metal jig redhead. Yan, tapos kapag wala naman pong dumawi ay di balik po tayo dun sa sa bit and weight. Yan, try lang po natin kasi ngayon po yung oras na dawi ng mga isdang talakitok at mga barakuda. Yan, casting naman po tayo. Yan po yung pinagkaiba pag casting. Sana may mapadawi tayo at mapakita sa inyo. Ang dami po palang namimingwit doon sa kabila, saka dito po sa gilid ko. Nandun po sila sa dulo. Sana padawi tayo. Dito po ay malalaki din ang talakitok sa area na to. Pasensya na po at medyo madilim pa lang, pero ito po yung talagang oras na nagdadawi ang talakitok. Yun din po kasi yung masarap na isda. Pag wala naman po nagpalis mamaya at marami pa rin po namimingwit, dito lang po muna tayo. Yan, mukha po bukas na tayo maglambat. Idawi po ang dito mga sibring. Kung nakarampo, doon po ako nakapwesto. Uy! Uy! Fish on! Fish on mga kakasang. Fish on! Fish on po. Sabi na. Fish on. Dito tayo sa baba. Fish on! Kadali metal jig natin. Ano kaya bidbid yata to? Uy, nalaban. Uy, lakas. Lakas po. Ay, huwag may sabit. Baka sabit sa bato. Yes, pag sinabit po kasi sa bato yan. Barakuda. Ay, bidbid. Bidbid po. Malikot po talaga itong bidbid na to. Ang laki. Hindi makakawala yan. Malikot po itong gantong isda.
Yung nagwawala maigi. Ang laki. Lady fish. Ito po ay malikot itong gantong isda, kaya dandahan lang po natin yung pagtanggal. Baka po masabitan yung ating kamay. Hasang ka agad mga kahasang. Dapat po you know, ang haba pala, hindi po makakawala kasi yung tama niya ito yung isa, tapos yung hook na isa ay nakapasok sa balat. Yan o. Yes sir. Laki. Pasok. Humabol ka kasi. Diba? Udawi din po. Yun po ay napaka-hirap padawiin. Napaka-hirap paanuhin. Tingnan po natin yung line natin. Pag may gas-gas po ay palitan na. Meron na po. Kapag hindi nyo po inagapan ng pagpapalit ng yun o, mga gas-gas na po na yan, maaari na po siyang maputol. Ay, gas-gas na hanggang dulo. Palusot na. Kailangan po kasi natin itong mga kahasang agapan yung sa leader line natin, kasi kapag may gas-gas na yan maaari po siyang maputol kapag dinawian po ulit ng ganong isda or yung mas mapalag na isda tulad ng barakuda. Yan. Ito rin yung isda na napakaganda padawiin kasi pumapalag. Nakaka-challenge po yung panghuli nito. Yan, mabilis ang leader line po. Yung pong gamit natin kanina ay yung tinatawag ng mga angler na FG knot. Kaso matagal po yung gawin, kaya ito ay matibay din naman po yung ganitong klase. Yan, ito lang po muna yung ating pagtiyagaan. Hindi naman din po ito makakawala dito yung mga isda sa ganitong setup. Kailangan din po marami kayong alam na setup kapag gusto nyo matuto pamingwit ng garning uri ng pamingwit or maging angler. Kailangan nyo pong manood ng mga tutorial o magtanong sa mga datihan, kasi dito po pabilisan po ang setup, lalo na po kapag ganyan may dawi. Okay na kaya yan? Ayos. Tayo din po kasi may hirapan kapag hindi po natin pinalitan. Tayo lang din yung manghihinayang. Kasi double check po natin. Mabilis ang pagpalit ng leader line.
Putol eh. Muntik na eh. Kailangan po kasing pasuin yung dulo para di po siya para sumabit po agad. Diba? Ano lang po kasimple. Kasi kapag wala pong leader line yan o yung ganitong nylon na ano po yung isda, yung parang na ano po sila, yung parang natatakot doon sa sinulid kasi nakikita nila. Yan, kapag ganito pong nylon, ito pong nylon na ito ay matibay, talagang ginagamit ng mga angler. Pero hindi pa po ito yung fluorocarbon, mas matibay po yung fluorocarbon. Ayos. Let's go, hagis po ulit. Baka meron pa. Tara, sana umubra yung ating leader line. Jighead, redhead. Ayos, sana may talakitok. Nakapagpadawi po tayo. Hindi na po tayo na zero. May naipakita po ako sa inyo kung ano yung nahuhuli dito. Pag nagkakasting po ay malalaking isda po yung pwede nyo mahuli. Pag naman po beaten weight, may maliit, may malaki, depende po sa spot. Meron pong maliliit, minsan naman po ay mga mamaw din. Pinakamalaking nahuli ko po sa beaten weight ay ganyan din po, bitbit, 7 kilo. Ang tagal ng bataka namin. Buti na lang matibay po yung leader line ko. Yung leader line ko po ay yung ganito. Yung ganito din po, nylon. Kailangan po kasi yun, kasi ito pong line natin ay ano po yan, bread line. Yung parang sinulid na malaki. Nakikita po yan ng isda na ano po sila, parang tatakot. May kasamaan pa yun. Hey, nakakatuwa naman. Nakakatuwa po pag may padawi. Stress free. Ito yung isa sa dahilan kung bakit talagang nahilig tayo sa ganito. Hindi po natin dinala yung isa natin pamingwit para nakapokus lang po tayo dito sa isa. Dinadala lang po natin yon kapag yung mabuhangin o sa buhangin na tayo po ipwesto, dahil meron na po tayong lagayan o pantusok para maiwan yung isa. Dahil kapag po yung ganito mabato at yung mga batuhan na yan, wala ka pong paglalagyan or pagsusuksukan. I hope
Makadali tayo ng talakitok dito. Nakadali na tayo. Hindi na tayo na zero. Yan. Update lang mga kahasang. Uy, fish on. Sayang. Na-unhook. Na-unhook po. Sayang. May dawi po, talakitok po yun. May dawi po. May dawi po mga kahasang. Ano kaya yun? Isa lang mapadawi natin yun. Yung ganyan lang po yun, oh. Nilalaro-laro lang po ba? Kailangan po kasi maganda yung laro nung artificial na lure o yung metal jig natin para sinusunggaban po ng mga isda. Unhook. Minadawi. Hindi lang po nasasabitan. Siyempre, check po ulit natin yung dugtungan, goods. Ayos. Yan. Dito tayo para kitang kita. Kita nyo po ba? Yan po, dami po namimingot to na. Bungad po kasi ng dagat yan. Mismong dagat na po yan. Yung area na yan. Yan, napasok po dito yung mga isda. Wala yata si Kagiliw, si Kuya Bong. Mga po may pasok yun. Kadalasan din po nagkakasting dito yan. Kaso hindi po palaging meron. Pag minsan po talagang pag sa casting, zero. Kaya po nagbabaon po ako ng hipon, pang beat and weight. Bago po ako mag-casting ay nag-beat and weight po muna tayo. Katulad po niya kanina, nakadali po tayo ng 2 sea bream, 2 bakuko. Ayun, marami-raming ulam na po yun para sa isang tao. And wala po ngayong papalis na Coast Guard. Ewan ko na lang po mamaya, pero okay lang po yun. Nandito naman po tayo sa area na alam natin na hindi sila magagawa. Doon lang po ako nakapwesto noon sa buhanginan, kaya pinituhan ako. Gagawa po sila doon. Nagtatambak po kasi sila ng doon, ng mga buhangin at saka mga bato. Nakakatuwa mga kahasang kapag may dawi. Lubos ang aking kaligayahan.
Yes sir. Kakatuwa naman. Hindi tayo na zero ngayon kahit sa casting. May naanho kanina. Baka po talakitok yun. Sana nga talakitok at dumawi pa ulit. Tagal ko na uli hindi nakahuli ng bidbid na yun. Ang lakas eh. Muntik nang isabit sa bato. Kung sinabit po sa bato yon, putol yon. Kailangan din po kasi magaling po kayong maglaro ng ano. Kapag pinersan nyo naman po, maaari po siyang makapigtal. Kailangan po lumalaban yung inyong reel. Yan, ito po yung reel na yun. Kagiliw yata yung nasa kabila na yun. Ayos mga kahasang, thank you very much. Yan sa pag-uwi po natin ng Pinas. Yan, baka po iuwi ko ito o bumili na lang ako ng bago. Tapos mag ano po tayo doon. Kukunti po kasi nagaganito doon, pamingwit na ganito. Hindi po nila alam kung paano gamitin. Tsaka medyo may kamahalan din po, kaya mas pinipili po nila mag handline o yung traditional fishing. Hindi po sila gumagamit ng fishing rod kasi medyo mahal nga. Pag wala kang 5K, hindi ka makakaganto. Hindi ka magkakaroon ng ganito. Kaya blessing po dahil nung napapunta po ako dito sa Taiwan, natutunan ko po yung ganito dahil hindi naman po ako talaga marunong ng ganito dati. Natutunan ko lang din po kay Kuya Bong, mga kasama natin dito. Hindi niya alam mas addict pa ako sa kanya sa pamingwit. Kaya yun, let's go. Yan, tapos bibili na rin po tayong dala dito. Package natin. Hindi po kasi ganun ka-quality yung may dala din po doon sa ano, may nabibilhan din po kaso hindi po ganun ka-quality or kaganda. Mas maganda po talaga yung nandito. Kaya subukan po natin susunod. Subukan po natin ditong bumili at ipapackage. Yan, update lang mga kasangat. Baka malubat yung ating camera. Awi. Dumawi mga kasang. Malaki itok to. Malaki po. Laki ng bata ko. Uy, ano kaya yun? Ano kaya yun? Huwag masasabit sa bato. Uy, malaki itok nga. Ay, hindi po. Ang isda to. Pagbunok. Anong isda to? Hindi ko po alam kung anong isda to. Malaki yung pangil. Ano po, may pangil na dalawa. Ano pong isda to? Yun o. Ang laki. Bao na bao, no? Jackpot. Ang laki ng isda talaga pag murang ilong yata to. Nakakatakot yung ngipin niya. Yan o.
Tingnan yung mga kahasang yung ngipin niya. May dalawang mat parang ahas. Pero ang laki. Yes sir, jackpot. Harvest kahasang. Harvest kahasang. Ano kayang isda yun? Tatanong natin kay Kuya Bong. Kabisado ni Kuya Bong yung kaso hindi po siya pumunta dito ngayon. Logi ka ngayon Kuya Bong. Dawian eh. Hindi po kasi na-spot dito yung ganas Kuya Bong dahil natatakot po yun dito magpatulay-tulay. Dito po sa area na yan walang daan. Tumalon lang po ako dyan no kanina. Ang galing naman. Iba-ibang isda yung hole natin. Hindi ko po alam kung ano man yan. Iba naman yung murang ilong. Hindi po yan murang ilong eh. Kakaibang isda po yun. Hinabol. Tingnan nyo po kapag yung ganitong casting malalaki po yung nahuli. Yan, pwede rin po tayo makahuli dito ng mga 20 kilos. Depende po kung may ganong isda dito. Pero sa laot po meron. Kaya siguradong pag uwi ko po ng Pilipinas, abangan nyo po yung mga spot na aking pupuntahan at pagkakastingan. Doon po tayo huli ng mamaw. Thank you Lord, nagwawala. Nagwawala, ang dami nating huli. Ang dami nating huli ngayon mga kahasa. Katuwa naman. Nakatuwa po pag may padawi. Tsaka pag ganito po, kapag yung lure yung gamit natin, bibihira pong makaalpas. Uy, nadawi na naman. Kasi yung hook niya po ay treble hook. May sumunggab na ng mga kahasang. Ay, ano yun? Sumabit yata. Buti natanggal. May bobo trap siguro dyan. Si Arian na yan. Yan, check ulit natin yung leader line natin. Okay pa. Tingnan nyo mga kahasang yung ating ano, yung treble hook. Tatlo po yan hook nyan. Nagwawala. Tapos may isang hook po sa ilalim. Isa ibabaw. Tatlong hook sa ibaba. Isang hook sa taas. Tatlong hook sa baba. Kaya po bibihira po yan makaalpas. Depende na lang po talaga kung sobrang laki at sobrang lakas po ng barak. Tapos depende na rin po kung matibay po yung setup nyo, yung leather line to braided line. Yan, relaxing. Ayos. Sana makarami pa tayo. Punuin natin yung plastic. Hindi na tayo lugi. Nabawi po yung mga ano natin dito kapag napunta tayo. Yung kadalasan nating walang huli or zero. Pero may nahuli po tayo, hindi lang po natin napapakita. Kaso medyo maliit na po. Kaya hindi lang po natin pinapakita eh. Ayos. Ayos mga kahasang. Diyan lang yan. Kakagat at kakagat yan.
Update lang at baka po malobat yung ating camera. Ayun po mga kasang, bali okay na po ito. Malaki po. Wow, anong isda to? Tingnan nyo naman, buhay pa. Tingnan nyo yung pangil nya. Hindi ko pa alam kung anong isda to. Parang ahas yung ipin nya, oh. Wow, laki. Jackpot. Yan, tapos may huli din po tayo ditong bidbid. Yan yung una nating padawi. Yes sir. Jackpot po tayo ngayon. Yan, syempre ang nakahuli po niya na ito. Yan, metal jig na kulay red ang ulo. Yun, sa muli mga kahasang, abang na lang nito sa pagluluto. Naka-jackpot tayo ngayon. Yan, lutuin po natin to pag uwi po sa dorm. Yun, thank you very much po sa pagsama sa aking pagkakasting ngayong araw. Yan, dahil po namimingwit doon. Tapos meron din po doon sa dulo. Tapos meron din po doon. Tapos meron din po doon. Doon po kasi tayo pumisto nung nakaraan, nung pinituhan po tayo ng Coast Guard. Yan. Tara po, let's go. At uuwi na po tayo. Ayun mga kahasang, ito na nahuli natin malaking sibas. Sibas pala tawag dito. Yan, sasabawan po natin yan. May iwan na rin po tayo ng ingredients. Yan, may hatian lang po natin dito sa gitna. Yung bidbid po na nahuli ko ay hiningi po nung kasamahan ko at papaksiwin daw po niya. Yan, ito po ay masarap ang sabaw. Tara po, let's go. Okay. Ayun po, hinati-hati po natin sa gitna. Tapos saka po pakulo na rin po tayo ng kamatis, sibuyas, luya. Yan, hindi na po natin mapapakita yung buong proseso ng pagluluto dahil may kasama po tayo dito sa kusina. Ayan. Mamaya po may magpapatugtog, tapos ayan, update na lang po mamaya pag naluto na at saka sa pagkain. Ay, yung kumukulo na po, ilagay na po natin itong ating isda. Diyan. Laki, oh. Yan, update na lang po yan mamaya sa pagkain mga kasang dahil may kasama po tayo dito sa kusina. Maingay po, maingay. Let's go. Ayun po mga kasang, bali ito na po yung ating nahuling malaking isda. Ayun po siya. Ang ginawa naman po natin ay sabaw. No. Wow, laki. Ayun, ito po yung huli natin sa pagkakasting. Siyempre bago po tayo kumain ay magpasalamat po tayo sa blessing. Lord, salamat po sa blessing na nasa aking harapan ngayon. Salamat po sa malalaking isda na nahuli ko. Nawa po ito magbigay ng lakas sa aking pangangatawan. Lagyan niyo po akong ingatan sa aking mga ginagawang adventure dito sa bansang Taiwan. Ingatan niyo rin po ang pamilya ko sa Pilipinas, pati na rin po ang mga viewers. In Jesus' name, Amen. Yan, kain po tayo. Higop sabaw tayo ngayon. Quality. Sarap. Laki po. Ulo pa lang. Ito daw po pala ay isdang sibas. Itong isda na to. Sabi ni Kuya Bong, sibas. Yung mga kasamahan ko pong mga angler o yung mahilig pa mamingwit. Quality.
Quality po yung sabaw. Yan. Wala po kasi pumapesto doon sa spot na yon. Tumalon lang ako doon sa bato para makapunta doon sa baba. Sarap. Ang target ko po sana kanina ay talakitok. Ngayon, hindi naman po tayo nakahuli ng talakitok dahil wala po silang labas o wala pong dawi. Minsan naman po ay ang dami po dun sa area na yun. Diba? Importante nakahuli tayo ng malaking sea bass. Ganda ng batak eh. Tingnan nyo naman po yung laman. Kung gaano kapal. Oh. Solid. Yung shoutout do sa mga angler nating mga kasama. Saka sa mga angler po na makakapanood nito. Pag gusto nyo pong matuto ng ganitong libangan, lalo na po yung mga bago or yung mga bata or yung ito yung kinahiligan nila, yung pag-aralan nyo muna na mag-set up kung ano yung mga setup na dapat. Manood muna kayo ng mga tutorial. Yan, ako naman po hindi rin naman po gaano, pero marami-rami na rin pong nalalaman hanggang sa pag-setup, sa pagtatali ng hook. Chop. Nakakatuwa po yung ganitong libangan, lalo na po pag may dumadawi. Pero po kami ni Kuya Bong, kahit wala po kami na napapadawi, lagi po kami umi-spot doon. Hindi na po nawawala ng isda, kaso nga lang, pag-aaralan mo din po kung paano sila padawiin. Nandun lang naman po sila, hindi lang po katulad yan sa casting, tapos pwede rin sa hipon o iba-ibang pamain po kasi sa ibang pamamaraan para makahuli ka. Minsan naman po walang kalatoy-latoy yung pain mo. Kumbaga parang nan-trip ka lang pero nakahuli. Meron nga po doon nagpain lang ng tinapay, nakahuli. Dumidepende rin po sa kain ng isda kung anong oras. May oras din po kasi yung kain, minsan naman po wala. Hindi sila kumakain. Pero kadalasan ko pong na-experience dyan, yung ganun pong pamaga, yung pang-umaga, yung pasikat po ang araw yan. Aktibo po sila niyan. Malaki din po yung nahuli kong bidbid. Siguro mga nasa
Kalahating kilo mahigit yun. Tapos, nasa kalahating kilo din po itong sibas. Wala po kasi tayong timbangan eh. Bibili tayo ng timbangan susunod. Yung susunod po ay balikan po natin uli yung spot na yun. Try naman po natin magpatanghali kung ano po yung dadawi sa atin. Yun sa muli, hanggang dito na lang yung ating video for today mga kahasang. Yan, susunod naman ay baka maglambat naman po tayo, magilaw ng alimango. Ano ba? Yung mana. Yan, ano po, salit-salitan lang po yung gagawin nating content para hindi po kayo nasasawa sa ating mga video pong ina-upload. Abang-abang lang po do sa, lalo na po sa pag-uwi ko ng Pinas, i-share ko po sa inyo kung ano yung pamamaraan po doon, mga traditional fishing. Hanggang dito na lang yung video natin for today mga kahasang. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout po sa mga angler. Siyempre sa mga bagong subscriber po natin. Thank you very much po. Enjoy watching po palagi. Bye-bye.